Ako si Carlos, at hindi ko inakala na ang simpleng paglalakbay namin ni Elena sa probinsya ay magiging simula ng pinakakababalaghan naming karanasan. Kami ay mga gamot na naninirahan sa lungsod, ngunit hindi namin nakalimutan ang mga tradisyonal na paraan ng pagpapagaling na itinuro sa amin ng aming mga lolo't lola. Carlos, sigurado ka bang tama ang direksyon natin? Tanong ni Elena habang hawak-hawak niya ang mapa na bigay sa amin ng tiyahin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang tumitingin sa mga ulap na unti-unting nagiging maitim sa kalangitan. Sabi ng tiyahin mo, diretso lang tayo sa bundok na ito hanggang makarating tayo sa festival. Sagot ko, ngunit totoo ring medyo nalilito na rin ako. Ang mga landas ay parabang nababago at ang mga puno ay tila hindi pareho sa nakita namin kanina. Si Elena ay nanggaling sa isang pamilya ng mga mangagamot sa probinsya. Ang kanyang tiyahin, si Tita Esperanza, ang nag-imbita sa amin na dumalo sa taunang festival ng mga manggagamot sa kanilang bayan. Sabi niya, doon ay magkakakilala ang lahat ng mga albularyo, hilot at mga gamot mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Isang malaking karangalan para sa amin na ma-invite, kaya naman hindi namin ito maaaring palampasin. Napakasimple lang ng aming plano. Magbabiyahe kami ng 3 araw, dadaan sa mga bundok at makakaabot kami sa bayan bago mag-umpisa ang festival. Ngunit ngayon, sa ikalawang araw ng aming paglalakbay, para bang naliligaw na kami. Tignan mo, Elena, ang mga ulap ay bumababa na. Magiging maulan siguro. Puna ko habang hinahawakan ang aking bag na puno ng mga herbal medicine at mga traditional healing. Tama nga ang hinala ko. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsimulang umuulan. Hindi lang basta ulan, ito ay isang malakas na buhos na kasama ng kidlat at kulog. Ang tubig ay parabang ibinubuhos mula sa mga lata at ang hangin ay napakalakas na halos hindi na namin makita ang daan. Carlos, mayroong kuweba doon, sigaw ni Elena habang itinuturo ang isang butas sa malaking bato. Doon muna tayo magtatago. Tumakbo kami papunta sa kuweba, basang-basa na at nanginginig sa lamig. Ang kuweba ay hindi gaanong malalim, ngunit sapat na para protektahan kami sa ulan. Naupo kami sa loob at hinintay na tumigil ang bagyo. Salamat sa Diyos. Nakakuha tayo ng shelter, sabi ko habang hinuhubad ang aming mga basang damit. Hindi ko inakala na magiging ganito kalakas ang ulan. Ang kuweba ay may kakaibang atmosphere. May mga painting sa mga dingding na hindi ko maunawaan. Mga hugis na parang hindi gawa ng tao. May mga symbol din na para bang nakikita ko na dati, ngunit hindi ko maalala kung saan. Carlos, tingnan mo ito, tawag ni Elena. Nakita ko siyang nakatayo sa malalim na bahagi ng kuweba, hawak ang kanyang cellphone bilang flashlight. May tunnel dito na papunta sa iba pang kuweba. Lumapit ako sa kanya at nakita ko nga na may passageway na papunta sa loob ng bundok. Ang hangin na lumalabas doon ay may amoy ng mga bulaklak at halaman, hindi tulad ng normal na amoy ng kuweba. Hindi tayo dapat pumasok doon, Elena. Baka mawala pa tayo lalo, sabi ko. Ngunit napansin ko na may kakaibang liwanag na nanggagaling sa tunnel. Pero Carlos, parang may mga tao doon. Nakakakita ako ng liwanag at nakakarinig ako ng mga boses, sagot niya. Nakinig ako ng mabuti. Tama si Elena, may mga tunog ng mga tao na nagkakausap at may mga ilaw na hindi tulad ng electric lights. Para bang mga sulo o kandila. Biglang tumigil ang ulan sa labas. Lumabas kami upang tignan, ngunit nakakagulat na ang lahat ay naging iba na. Ang mga puno ay mas matataas, ang mga bulaklak ay mas makulay, at ang hangin ay mas malinis at masarap sa pakiramdam. Elena, nakikita mo rin ba ito? Para bang nasa ibang mundo tayo, sabi ko habang tumitingin sa paligid. Oo, Carlos. At tingnan mo, ang daan na dinadaanan natin kanina ay wala na. Parang nabago ang lahat, sagot niya habang hawak pa rin ang mapa. Napilitan kaming magpatuloy sa paglalakad. Ang mga landas ay para bang ginawa para sa amin, tuwid at madaling sundin. Nakakita kami ng mga halaman na hindi namin nakita, mga bulaklak na sobrang laki at mga puno na para bang lumalaki habang tinitingnan na. Makaraan ng ilang oras ng paglalakad, nakarinig kami ng mga tunog ng mga hayop na hindi namin kilala. Hindi ito mga tunog ng mga normal na aso o pusa. Ito ay mga sigaw na para bang galing sa mga Carlos, may nakikita akong mga mata sa madilim, bulong ni Elena habang humihigpit ang hawak niya sa akin. Tumigil kami at nag-antay. Bigla namang lumabas sa mga puno ang 3 nilalang na parabang tao, ngunit may mga mata na kumukulog tulad ng mga bituin at ang kanilang mga damit ay gawa sa mga dahon at mga bulaklak. Sino kayo?
At bakit kayo napadpad dito sa aming kaharian? Tanong ng isa sa kanila. Ang kanyang boses ay parang hangin na umiihip sa mga puno. Kami po ay mga gamot na galing sa lungsod. Naligaw po kami dahil sa bagyo, sagot ko, habang sinusubukang magpakita ng respeto. Tiningnan nila kami mula ulo hanggang paa. Ang kanilang mga mata ay para bang nakakabasa ng aming mga kalooban. Mga gamot ha? Ipakita ninyo sa amin ang inyong mga gamit. Utos ng isa pa sa kanila. Binuksan ko ang aming bag at ipinakita sa kanila ang mga herbs, ang mga traditional na tools para sa pagmamassage, at ang mga amulet na mana namin sa aming mga lolo't lola. Kinuha ng isa sa kanila ang isang herb at inamoy ito. Ito ay totoong gamot. Pero bakit kayo narito? Hindi kayo mga ordinary na tao at hindi rin kayo mga engkanto. Totoo po, mga gamot kami. Papunta sana kami sa festival ng mga albularyo sa probinsya, paliwanag ni Elena. Biglang nagkatinginan ang tatlong engkanto. Parang may usapan silang hindi namin naririnig. Kailangan ninyong makipagkita kay Tito Rodrigo at kay Tita Carmen. Sila ang mga leader ng community dito. Kung pipirmahin kayo nila, pwede kayong manatili dito hanggang makahanap kayo ng paraan pabalik sa inyong mundo, sabi ng unang engkanto. Pero may kondisyon, dagdag ng ikalawa. Dapat ninyong patunayan na hindi kayo banta sa aming kapayapaan. Maraming mga tao na napadpad dito dati na nagdala ng kasamaan. Sinundan namin ang mga engkanto sa 100 na pataas sa bundok. Habang naglalakad kami, napansin ko na ang mga halaman ay tila nabubuhay. Ang mga sanga ay gumagalaw kahit walang hangin at ang mga bulaklak ay umiilaw sa gabi. Elena, nakikita mo ba kung paano gumagalaw ang mga halaman? Tanong ko. Oo, Carlos. At ramdam mo ba, para bang ang buong lugar na ito ay may buhay na sarili? Sagot niya. Nakarating kami sa isang malaking clearing kung saan may mga bahay na gawa sa mga natural na materyales, mga kahoy, mga bato, at mga halaman na nagsasama-sama para gumawa ng mga dingding at bubong. Sa gitna ng settlement ay may malaking fire pit na may nasusunog na mga sulo na hindi nauub. Tito Rodrigo, Tita Carmen, may mga bisita tayo, sigaw ng isa sa mga engkanto. Lumabas mula sa pinakamalaking bahay ang 2 matandang tao. Si Tito Rodrigo ay may mahabang buhok na puti at may mga mata na malalim at puno ng karunungan. Si Tita Carmen naman ay may mukha na parang gawa sa mga korales at ang kanyang mga daliri ay mahaba at manipis tulad ng mga sanga ng puno. Mga gamot mula sa lungsod, ha? Sabi ni Tito Rodrigo habang lumapit sa amin. Matagal na kaming hindi nakakakita ng mga katulad ninyo dito. Magandang gabi po, bati ko. Ako po si Carlos at ito po si Elena, ang aking asawa. Naligaw po kami dito dahil sa bagyo. Naligaw? O dinala kayo ng tadhana? Tanong ni Tita Carmen na may ngiti sa kanyang labi. Hindi basta-basta nakakaabot dito ang mga tao, lalo na ang mga may special na abilities tulad ninyo. Napatingin ako kay Elena. Totoo nga nakakaiba ang nangyari sa amin, pero hindi ko inakala na may deeper meaning pala ito. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Elena. Pasok muna kayo sa aming bahay. May maraming dapat kayong malaman tungkol sa lugar na ito, sagot ni Tito Rodrigo. Pumasok kami sa kanilang bahay na puno ng mga herbal medicine, mga statues ng mga engkanto, at mga books na mukhang sobrang tanda. Ang mga dingding ay may mga painting ng mga kakaibang nilalang. May mga aso na may 2 ulo, mga pusa na may pakpak, at mga tao na may mga mata sa kanilang mga kamay. Mga aswang? Tanong ko nang makita ko ang mga painting. Hindi lahat ng aswang ay masama, hiho, paliwanag ni Tita Carmen. Dito sa lugar na ito, natuto na silang mamuhay ng mapayapa kasama ng mga tao at ng mga engkanto. Ito ay isang sanctuary na protected ng mga powerful na spirits. Naupo kami sa isang malaking mesa na gawa sa bato. Si Tito Rodrigo ay naghanda ng tsaa na may amoy ng mga bulaklak na hindi ko kilala. Ang lugar na ito ay tinatawag naming Valle de los Curanderos, ang Valley of the Healers, simula ni Tito Rodrigo. Dito nakatira ang mga gamot na tumakas sa mga persecution noon, mga engkanto na nawala sa modernong mundo, at mga aswang na nagbago ng kanilang mga gawi. Ang mga aswang ay hindi na kumakain ng tao di. Natuto silang mag-survive sa mga herbal supplements at sa energy na binibigay ng mga engkanto, dagdag ni Tita Carmen. Pero bakit kami napadpad dito? Tanong ni Elena. Kasi kailangan ninyo dito, sagot ni Tito Rodrigo na may seryosong mukha. May malaking problema kaming kinakaharap ngayon at sa tingin namin, kayo ang sagot sa aming mga dasal. Nagkatinginan kami ni Elena para bang nagkakaroon ng direksyon ang aming pagkakaliga. Ano pong problema? Tanong ko. May sakit na kumalat sa mga batang aswang. Hindi namin alam kung ano ang sanhi at lahat ng mga traditional medicine na ginagamit namin ay hindi umuubra.
Mga 2 linggo na at 3 bata na ang namatay. Paliwanag ni Tita Carmen na may malungkot na mata. Pero maraming mga experience na manggagamot dito, di ba? Bakit kailangan pa namin? Tanong ni Elena. Kasi kayo ay galing sa labas. Minsan, ang mga problema ay kailangan ng fresh perspective. At may mga gamot sa lungsod na wala dito sa bundok. Sagot ni Tito. Biglang pumasok sa bahay ang isang matandang lalaki na may galit sa kanyang mukha. Kasama niya ang isang babae na may parehong ekspresyon. Tito Rodrigo, Tita Carmen, ano ito? Bakit may mga estrangherong nandito? Sigaw ng lalaki. Kuya Ben, Ate Rosa, umupo muna kayo. Mga gamot ang mga ito at maaari nilang tulungan tayo, sabi ni Tita Carmen. Mga gamot na galing sa lungsod, sila siguro ang nagdala ng sakit dito, sigaw ni Ate Rosa. Simula nang dumating sila, mas lumala pa ang kondisyon ng mga bata. Kakapasok lang namin dito, pagtanggol ko. Hindi pa namin nakikita ang mga batang tinutukoy ninyo. Kuya Ben, Ate Rosa, huwag kayong mag-judge agad. Bigyan ninyo muna sila ng pagkakataon, sabi ni Tito Rodrigo. Pagkakataon para gawin pang malala ang sitwasyon? Sagot ni Kuya Ben. Tito, hindi mo ba nakikita? Habang nandito sila, namamatay ang mga bata. Naramdaman ko ang tensyon sa kwarto. Para bang may hidwaan na sa community na ito. At kami ay naging parte ng problema ng hindi namin alam. Kung gusto ninyo, pwede kaming umalis agad, sabi ni Elena. Hindi namin gustong magdulot ng problema. Hindi, mabilis na sagot ni Tita Carmen. Kailangan ninyo dito. At kailangan din ninyo namin para makabalik kayo sa inyong mundo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Ang portal na nag-teleport sa inyo dito ay hindi basta-basta bubukas. Kailangan ng spesyal na ritual at parte ng ritual na iyon ay ang pag-prove ninyo na kaya ninyong maging parte ng community na ito. Paliwanag ni Tito Rodrigo. At ang paraan para ma-prove ninyo iyon ay ang paggamot sa mga nagkakasakit na aswang, dagdag ni Tita Carmen. Napatingin kami ni Elena sa isa't isa para bang wala kaming choice kung hindi ang tumulong. Sige, tutulungan namin kayo, sagot ko. Pero gusto naming makita muna ang mga pasyente para maintindihan namin kung ano ang ginagawa namin. Salamat, sabi ni Tito Rodrigo. Pero dapat kayong maging careful. Hindi lahat dito ay nagtitiwala sa mga estranghero. Tiningnan ko si Kuya Ben at si Ate Rosa na nakatingin pa rin sa amin na may suspicion. Mga Carlos at Elena, tawag ni Tita Car, may ibibigay kami sa inyo na magpoprotekta sa inyo habang nandito kayo. Kinuha niya mula sa isang cabinet ang 2 necklace na may mga stones na kumukulog. Ito ay mga protective amulets na ginawa ng aming mga ancestors. Habang suot ninyo ito, protected kayo mula sa mga harmful spirits at mga aswang na baka hindi pa ready makipag-cooperate sa inyo. Sinuot namin ang mga necklace. Agad kong naramdaman ang init na nanggagaling sa stone at para bang may energy na tumatakbo sa aking katawan. Salamat po, sabi ni Elena. Bukas, dadalhin namin kayo sa mga pasyente. Sa ngayon, magpahinga muna kayo, sabi ni Tito Rodrigo. Binigyan kami ng sariling bahay na malapit sa kanilang mga tahanan. Habang naghahanda kami para sa tulog, napag-usapan namin ang nangyari ngayong araw. Carlos, natatakot ako, sabi ni Elena habang nakahiga na kami. Ako din, Elena, pero feeling ko, tama si Tita Carmen. Dinala tayo ng tadhana dito para sa isang dahilan, sagot ko. Pero nakita mo si Kuya Ben at si Ate Rosa, para bang may alam sila na hindi sinasabi sa amin, sabi niya. Totoo. At ang mga aswang na may sakit, hindi ba kakaiba yon? Sa lahat ng mga stories na narinig natin, ang mga aswang ay hindi nagkakasakit ng ganyan. Puna ko. Matulog na muna tayo. Bukas, makikita natin ang totoo, sabi ni Elena. Ngunit hindi ako makatulog. May mga tunog sa labas na hindi ko kilala, mga sigaw ng mga hayop, mga whispers na hindi ko maintindihan, at mga footsteps na para bang may mga nilalang na naglalakad sa paligid ng aming bahay. Kinuha ko ang aming bag at siniguro na kompletong nandoon ang lahat ng aming mga. May feeling ako na kailangan namin ng lahat ng help na makakakuha na. Nagising ako sa tunog ng mga ibon na hindi ko narinig dati. Ang kanilang mga awit ay para bang mga melodiya na ginagamit sa mga ritual. Si Elena ay gising na rin at nakatingin sa bintana kung saan nakikita namin ang umaga sa kakaibang mundong ito. Carlos, tingnan mo ang mga puno, sabi niya habang itinuturo ang mga halaman sa labas. Nakita ko na ang mga puno ay para bang may sariling buhay. Ang mga sanga ay gumagalaw na parang mga kamay na sumasayaw at ang mga dahon ay may mga kulay na nag-iiba-iba depende sa liwanag ng araw. May kumatok sa pinto. Carlos, Elena, kumain na tayo ng breakfast, tawag ni Tita Carmen. Lumabas kami at nakita naming nag-antay si Tito Rodrigo
Sa isang mesa na puno ng mga pagkaing hindi namin nakita dati. May mga prutas na hugis bituin, mga tinapay na kulay violet, at mga drinks na nagli-lights. Kakaiba ang mga pagkain dito, komento ni Elena. Lahat dito ay organic at may healing properties. Paliwanag ni Tita Carmen. Ang mga aswang at engkanto ay may ibang dietary requirements kaysa sa mga normal na tao. Habang kumakain kami, nakita ko si Kuya Ben at si Ate Rosa na nakatingin sa amin mula sa malayo. Para bang binabantayan nila ang bawat galaw namin. Tito Rodrigo, bakit parang galit sa amin sina Kuya Ben at Ate Rosa? Tanong ko. Hindi sila galit, Carlos. Natatakot lang sila, sagot niya. May mga nangyari dati dito na hindi maganda. May mga taong napadpad din dito na naging sanhi ng malaking problema. Ano pong nangyari? Tanong ni Elena. May mga scientist na napadpad dito ilang taon na ang nakalipas. Sinabi nila na tutulong din sila pero ginawa nilang laboratory ang lugar na ito. Maraming aswang at engkanto ang namatay dahil sa kanilang mga eksperimento. Kwento ni Tita Carmen na may malungkot na mata. Naintindihan ko na bakit suspicious sina Kuya Ben at Ate Rosa. May dahilan sila para hindi agad magtiwala. Pero kami ay mga manggagamot, hindi mga scientist, sabi ko. Alam namin, pero kailangan pa rin ninyong patunayan sa kanila na kaya ninyong trusted, sagot ni Tito Rodrigo. Pagkatapos naming kumain, dinala kami nila sa isang malaking bahay na ginagamit bilang hospital. Sa loob ay nakita namin ang mga aswang na may sakit, mga bata na edad 8 hanggang 15 years old. Ang una naming nakita ay si Miguel, isang batang aswang na edad 12. Nakahiga siya sa bed at nanginginig kahit mainit ang panahon. Ang kanyang mga mata ay naging pula at may mga ugat na itim na nakikita sa kanyang mukha. Kailan nagsimula ang sintomas niya? Tanong ni Elena habang hinahawakan ang noo ng bata. 2 linggo na, sagot ng nanay ni Miguel na si Aling Rosa. Nagsimula sa lagnat, tapos naging ganito. Chinek ko ang pulse ni Miguel. Napakabilis at ang kanyang heartbeat ay irregular. Tingnan ko rin ang kanyang mga mata. Ang pupils ay napakalaki at may mga ugat na hindi normal. Elena, tingnan mo ito. Tawag ko sa kanya. Ipinakita ko sa kanya ang mga markings sa katawan ng bata. Parang poisoning. Whisper niya sa akin. Pero hindi ko alam kung anong klase ng poison. Pumunta kami sa susunod na pasyente, si Ana, na edad 10. Ang kanyang kondisyon ay mas malala pa. May mga wounds sa kanyang arms na hindi naghihilom at ang kanyang buhok ay nagiging puti. Ito ba ang mga sintomas ng lahat ng mga bata? Tanong ko kay Tita Carmen. Hindi lahat pareho, pero ang mga basic symptoms ay lagnat, irregular heartbeat, at ang mga ugat na nagiging itim. Sagot niya. Kinausap namin ang mga magulang ng mga bata para malaman namin ang mga common activities nila bago magkasakit. Lahat sila ay naglalaro sa forest area sa kabila ng bundok, sabi ni Mang Pedro, ang tatay ni Ana. Doon sila nakakakuha ng mga berries at mga herbs na kinakain nila. May bagong lugar ba na pinupuntahan nila recently? Tanong ni Elena. Oo, sagot ni Aling Maria, nanay ni Miguel. May bagong cave na nadiskubre nila mga 2 linggo na ang nakalipas. Sabi nila, may mga crystals doon na nagli-lights. Nagkatinginan kami ni Elena. 2 linggo, exactly ang time na nagsimula ang sakit. Pwede ba ninyong dalhin kami sa cave na iyon? Tanong ko. Hindi. Agad na sagot ni Kuya Ben na bigla na lang sumama sa amin. Delikado iyon. Kung dun nga nakuha ng mga bata ang sakit, bakit kayo papupunta doon? Kailangan naming makita ang source para malaman namin kung paano gagamutin, paliwanag ni Elena. Mga doktor, namatay na ang 3 bata dahil sa sickness na ito. Ayaw naming madagdagan pa, sabi ni Ate Rosa. Napansin ko na hindi sila tumatawag sa amin na mga manggagamot, kundi mga doktor. Para bang may prejudice sila sa mga tao na galing sa modernong mundo. Intindihin ninyo, gusto lang naming makatulong, sabi ko. Help? Sabi ni Kuya Ben na may sarcasm. Tulad ng help na ginawa ng mga scientists noon? Hindi kami scientists, Kuya. Mga manggagamot kami na gumagamit ng traditional methods. Sagot ni Elena na may patience sa kanyang boses. Traditional methods na may kasamang mga modernong gamot mula sa lungsod, komento ni Ate Rosa. Napansin ko na may point sila. Sa bag namin ay may mga antibiotics at mga modernong medicine na dala namin para sa emergency. Pero hindi iyon ang main tools namin. Tito Rodrigo, pwede ba ninyong ipakita sa kanila ang aming mga traditional tools? Tanong ko. Binuksan ko ang aming bag at inilabas ang mga herbal medicine na ginawa namin, ang mga stones na ginagamit namin para sa energy healing at ang mga oils na extract namin mula sa mga ito ay ginawa namin ng mga kamay namin
gamit ang mga aral na natanggap namin sa aming mga lolo't lola, paliwanag ni Elena. Si Kuya Ben ay kinuha ang isa sa mga herbs at inamoy ito. Ito ay galing sa Sierra Madre Mountains, tama ba? Oo, kuya. Doon kami nakatira dati bago kami lumipat sa lungsod, sagot. Napansin ko na medyo nag-soften ang kanyang expression, para bang may naaalala siya. Ang lolo ko ay nanggaling din sa Sierra Madre, sabi niya. Siya ang nagturo sa akin ng mga traditional healing method. Siguro ay may common knowledge tayo, kuya, sabi ni Elena na may ngiti. Huminga ng malalim si Kuya Ben. Sige, pupunta tayo sa cave. Pero dapat may mga protection tayo at hindi kayo alis sa tabi namin. Nag-prepare kami para sa paglalakbay. Si Tita Carmen ay nagbigay sa amin ng mga additional amulets at si Tito Rodrigo ay naghanda ng mga herbal drinks na mag-boost ng aming energy. Mga Carlos at Elena, tawag ni Tita Carmen bago kami umalis. Ingat kayo, may mga spirits sa cave na iyon na hindi pa namin fully understand. Ang paglalakbay papunta sa cave ay tumagal ng 2 oras. Kasama namin sina Kuya Ben, Ate Rosa, at 2 ibang mga manggagamot na mga residents ng valley, si Mang Jose at si Aling Lee. Habang naglalakad kami, nakita ko na ang mga halaman ay unti-unti nababago. Ang mga normal na green leaves ay nagiging dark purple at ang mga bulaklak ay may mga kulay na hindi natural. Kuya Ben, normal ba na ganito ang kulay ng mga halaman dito? Tanong ko. Hindi, sagot niya na may worried na tone. Mga 2 linggo na lang din na nagsimula itong pagbabago. Same time frame na naman, whisper ni Elena sa akin. Nakarating kami sa cave na may entrance na parang mga crystal formations. Ang mga crystals ay naglilights ng mga kulay na blue at green at may tunog na parang humming na nanggagaling sa loob. Dito ba naglalaro ang mga bata? Tanong ni Elena. Oo, ang mga bata ay mahilig sa mga lights ng crystal, sagot ni Aling Lin. Pumasok kami sa cave. Sa loob ay nakita namin ang pinakamagandang formation ng mga crystals na nakita namin. Pero may kakaiba. Ang mga crystals ay hindi natural na kumukulog. May energy na nanggagaling sa kanila na parang may sariling power source. Elena, feeling mo ba iyon? Tanong ko. Oo, Carlos. May energy dito na hindi tama. Para bang may artificial na power source, sagot niya. Lumapit ako sa isa sa mga crystals at hinawakan ito. Agad akong nakaramdam ng shock na parang kuryente. Pero hindi lang iyon. May mga visions akong nakita. Nakita ko ang mga batang aswang na naglalaro dito. Nakita ko sila na humahawak sa mga crystals at kumakain ng mga berries na tumutubo malapit sa mga ito. Pero nakita ko rin ang mga berries ay nag-change ng kulay mula green sa purple after ma-expose sa crystal energy. Elena, tingnan mo ang mga berries na ito, tawag ko sa kanya. Nakita namin na may mga berries na tumutubo sa mga cracks ng cave walls. Ang mga ito ay purple na, ngunit nakita namin na may mga green berries pa sa mga lugar na malayo sa crystals. Kuya Ben, ang mga bata ba ay kumakain ng mga berries na ito? Tanong ni Elena. Oo, masarap daw ang lasa, pero dati ay green ang kulay ng mga iyon, hindi purple, sagot niya. Kinuha ko ang samples ng 2 uri ng berries, ang green at ang purple. May hypothesis na ako, pero kailangan ko pa i-confirm. Ate Rosa, may laboratory tools ba kayo dito na pwede namin gamitin para i-test ang mga berries na ito? Tanong ko. Wala, sagot niya. Lahat ng ginagamit namin ay traditional methods lang, pero nakita ko na may isa pang option. Sa bag namin ay may portable testing kit na ginagamit namin para sa mga herbs. Basic lang, pero pwede naming ma-determine kung toxic ang isang substance. Ginawa namin ang test sa 2 uri ng berries. Ang green berries ay negative sa toxicity, pero ang purple berries ay positive sa high levels of unknown toxic compounds. Ito na siguro ang sagot, sabi ni Elena. Ang mga bata ay nakakain ng toxic berries na nakontaminate ng energy ng mga crystal. Pero bakit bigla na lang naging ganito ang mga crystals? Tanong ni Kuya Ben. Nag-explore kami ng mas malalim sa cave. Sa pinakadulong parte ay nakita namin ang isang malaking chamber na may altar sa gitna. Sa altar ay may mga tools na hindi traditional, mga metal instruments, mga bottles na may mga liquid na naglilights, at mga books na mukhang ginagamit para sa mga advanced ritual. Sino ang may-ari ng mga ito? Tanong ko. Biglang nakarinig kami ng mga footsteps na papalapit. Nagtago kami sa likod ng mga rocks at nakita namin si Tito Rodrigo at si Tita Carmen na pumasok sa chamber. Rodrigo, sigurado ka ba sa ginagawa natin? Tanong ni Tita Carmen. Carmen, kailangan natin ito para sa aming eternal life. Ang mga essence ng mga batang aswang ay ang pinaka-powerful na ingredient, sagot ni Tito Rodrigo. Napakunot ang noo ko. Essence ng mga batang aswang? Eternal life?
Hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nila. Pero namamatay ang mga bata, Rodrigo, sabi ni Tita Carmen na may worry sa kanyang boses. Hindi nila nakukuha ang tamang dose. Kailangan nating i-adjust ang concentration ng crystal energy, sagot ni Tito Rodrigo. Napatingin ako kay Elena. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang parehong shock na nararamdaman ko. Ang mga pinagkakatiwalaang leaders ng community ay may kinalaman pala sa sakit ng mga bata. Carmen, ang mga bagong mga gamot na dumating ay magiging perfect cover para sa aming operation. Kapag namatay ang mga bata, sila ang sisisihin ng community, dagdag ni Tito Rodrigo. Napakapit ako sa amulet na binigay sa amin ni Tita Carmen. Biglang nag-init ito ng sobra at nakaramdam ako ng warning na para bang may danger na papalap. Rodrigo, may ibang tao dito sa cave, sabi ni Tita Carmen. Nakakaramdam ako ng iba pang energy. Shit, nahuli kami. Kuya Ben, Ate Rosa, kailangan nating umalis dito ngayon. Whisper ko sa kanila. Pero too late na. Lumabas si Tito Rodrigo sa chamber at nakita niya kaming nakatago. Mga Carlos at Elena, ano ang ginagawa ninyo dito? Tanong niya na may fake concern sa kanyang boses. Nag-i-investigate kami tungkol sa sakit ng mga bata. Sagot ni Elena na sinusubukang magkunwaring hindi namin narinig ang kanilang usapan. Ah, okay. Nakakita ba kayo ng mga clues? Tanong ni Tita Carmen na lumabas na rin. Oo, sagot ni Kuya Ben na hindi niya alam ang tunay na situation. Nakita namin na ang mga purple berries ay toxic at parang connected iyon sa crystal energy dito sa cave. Nakita ko na nagkatinginan si Tito Rodrigo at si Tita Carmen. May komunikasyon silang nangyayari na hindi namin naririnig. Tama kayo, sabi ni Tito Rodrigo. Kailangan nating i-stop ang mga bata na kumain ng mga berries na iyon. Pero paano natin gagawin iyon kung hindi natin titigil ang crystal energy? Tanong ni Elena na sinusubukang makakuha ng more information. May ritual na gagawin namin para i-neutralize ang energy ng mga crystals, sagot ni Tita Carmen. Pero kailangan namin ng tulong ninyo. Napansin ko na may kakaiba sa kanilang para bang may hidden agenda sila pero hindi nila masabi agad. Anong klase ng tulong? Tanong ko. Kailangan namin ng fresh blood mula sa mga healthy na manggagamot para sa ritual, sagot ni Tito Rodrigo. Blood? Nagulat si Ate Rosa. Hindi niyo sinabi sa amin na kailangan ng blood. Konting dugo lang, Rosa. Hindi iyon nakamamatay, paliwanag ni Tita Carmen. Pero ako ay hindi convinced. Ang narinig namin kanina ay very different sa sinasabi nila ngayon. Tito, Tita, pwede ba kayong mag-explain ng more detailed kung ano exactly ang ritual na gagawin ninyo? Tanong ko. Napansin ko na nag-hesitate sila. Para bang hindi pa nila ready na sabihin ang totoo. Complicated yun na i-explain, Carlos. Traditional ritual iyon na hindi ninyo maiintindihan agad, sagot ni Tito Rod. Pero mga manggagamot din kami. Siguro ay maintindihan namin, insista ni Ella. Hindi, mas mabuti na iiwanan ninyo na lang kami na mag-handle niya. Kayo ay mag-focus na lang sa paggamot sa mga bata, sabi ni Tita Carmen na may firmness sa kanyang boses. Nakaramdam ako ng tension sa group. Para bang may mga secrets na hindi sinasabi at kami ay nasa gitna ng isang situation na hindi namin fully understand. Tara na, umuwi na tayo, sabi ni Kuya Ben. May mga bata pa tayong dapat alagaan. Habang naglalakad pabalik sa village, napansin ko na sina Kuya Ben at Ate Rosa ay tahimik. Para bang may iniisip sila. Kuya Ben, ano ba ang inyong observation sa mga leaders ninyo? Tanong ko ng mahina para hindi marinig ni Tito Rodrigo at Tita Carmen na naglalakad sa harap namin. Hindi ko alam, Carlos, sagot niya. Matagal na kaming nakatira dito at laging transparent sila sa amin. Pero ngayon, para bang may mga bagay na hindi nila sinasabi. Ate Rosa, ano ang feeling ninyo? Tanong ni Elena. May red flags, Elena, sagot niya. Ang ritual na sinasabi nila ay hindi ko narinig dati at ang paggamit ng blood para sa healing rituals ay hindi traditional sa aming community. Naging mas worried ako kung ang mga long-time residents ay may doubts na, ibig sabihin ay may totoong problema. Pagkabalik namin sa village, dumiretso kami sa hospital para tingnan ang kondisyon ng mga bata. Nakita namin na si Miguel ay mas lumala pa. Ang kanyang mga ugat ay mas naging dark at hindi na siya conscious. Tita Carmen, ang kondisyon ni Miguel ay mas lumala pa, report ko. Kaya nga kailangan nating bilisan ang ritual, sagot niya. Pero bago ninyo gawin ang ritual, pwede ba namin subukan muna ang traditional treatment? Tanong ni Elena. Anong traditional treatment? Tanong ni Tito Rodrigo. May mga herbs kami na effective sa pagtanggal ng toxins sa katawan. Pwede namin subukan sa isa sa mga bata, paliwanag. Napansin ko na nag-hesitate ulit sila. Hindi sigurado kung effective iyon sa mga aswang, sabi ni Tita Carmen.
Pero worth it na subukan, di ba? Bago ninyo gawin ang risky na ritual na may blood, sabi ni Kuya Ben. Napilitan silang pumayag. Pinigay namin kay Miguel ang herbal detox treatment na ginawa namin. Sa loob ng 2 oras, nakita namin na medyo bumaba ang kanyang lagnat at naging mas stable ang kanyang heartbeat. It's working, whisper ni Elena sa akin. Pero nakita ko na hindi masaya sina Tito Rodrigo at Tita Carmen sa improvement ni Miguel. Para bang disappointed sila na gumaling ang bata. Nagiging mas clear na sa akin na may malaking problema at hindi ito simpleng case ng toxic berry. May mas malalim na conspiracy na nangyayari at kami ay nasa gitna ng kinabukasan. Nagising kami sa ingay ng mga tao na nagtatakbuhan sa labas. Lumabas kami agad at nakita namin si Aling Rosa na umiiyak habang yakap ang kanyang anak na si Miguel. Patay na siya! Patay na ang anak ko! Sigaw niya. Lumapit kami kay Miguel at chinek ang kanyang pulse. Wala na. Pero ang nakakagulat ay ang kanyang mukha. Hindi ito mukha ng taong namatay dahil sa sakit. Ang kanyang expression ay parang may nakita siyang nakakagulat bago namatay. Kailan siya namatay? Tanong ni Elena kay Aling Rosa. Mga 3:00 ng madaling araw. Nagising ako dahil narinig ko siyang sumigaw. Pero pagkarating ko sa kanya, hindi na siya humihinga. Sagot niya habang umiiyak. Siniguro ko na walang nakakita sa amin at whisper kay tingnan mo ang kanyang leeg. May marka sa leeg ni Miguel na parang injection mark. Pero kahapon, wala naming nakitang injection mark na yon. Aling Rosa, may dumating ba sa inyo kagabi? Sinong nag-check kay Miguel? Tanong ko. Si Tita Carmen lang. Sabi niya, mag-check lang siya kung okay pa si Miguel. Sagot niya. Nagkatinginan kami ni Elena. Hindi maganda ang nagiging picture dito. Kuya Ben, Ate Rosa, tawag ko sa kanila. Lumapit sila sa amin at nakita ko na may worry din sa kanilang mga mukha. Kuya, may makakausap pa kayong private? Tanong ko. Pumunta kami sa bahay nila Kuya Ben at siniguro na walang nakakakita sa amin. Kuya, ate, may napansin ba kayong kakaiba kagabi? Tanong ni Elena. Oo, sagot ni Ate Rosa. Nakita ko si Tita Carmen na naglalakad papunta sa hospital. Mga 2:00 ng madaling araw pero sabi niya, tutulog na siya after dinner. At nakita ko rin si Tito Rodrigo na may daladalang isang malaking bag sa cave area, dagdag ni Kuya Ben. Mga Carlos at Elena, sabi ni Ate Rosa na may seryosong mukha. May suspicion kami sa mga leaders namin, pero hindi namin alam kung paano namin mapapatunayan. Ano ang mga na-observe ninyo? Tanong ko. Una, ang timing ng lahat ng nangyayari. Nung dumating kayo, medyo naging stable ang mga bata, pero bigla na lang naman sa namatay si Miguel, paliwanag ni Kuya Ben. Pangalawa, ang mga ritual na sinasabi nila na hindi namin kilala. Sa lahat ng taon naming pagiging mangagamot dito, hindi namin narinig ang mga ritual na yon, dagdag ni Ate Rosa. At pangatlo, ang crystal cave na yon, hindi iyon natural. May mga equipment doon na hindi kasama sa traditional healing, sabi ni Kuya Ben. Kinuwento namin sa kanila ang narinig namin sa cave, ang usapan ni na Tito Rodrigo at Tita Carmen tungkol sa essence ng mga batang aswang at sa eternal life. Putang ina, sabi ni Kuya Ben. Kaya pala, ginagamit nila ang mga bata para sa kanilang sariling kapakanan. Pero bakit nila ginagawa yon? Mga manggagamot din sila, di ba? Tanong ni Ellen. May narinig kami dati, sabi ni Ate Rosa. May mga chismis na sina Tito Rodrigo at Tita Carmen ay hindi talaga dumating sila dito mga 20 years ago at sabi nila, mga refugee sila galing sa ibang lugar. Refugee mula saan? Tanong ko. Hindi nila sinabi. Pero sabi ng mga matatanda dito, nung dumating sila, maraming mga rare na halaman ang namatay at may mga aswang na hindi na nag-transform back sa human form, kwento ni Kuya Ben. Ibig sabihin, may history na sila ng mga questionable activities. Sabi ni Elena, tama, pero naging powerful sila dito dahil may knowledge sila na wala sa ibang mga manggagamot, paliwanag ni Ate Rosa. Biglang may kumatok sa pinto. Kuya Ben, Ate Rosa, nandito ba sina Carlos at Elena? Boses ni Tita Carmen. Shit, hinahanap na tayo, whisper ko. Nandito kami tita, sagot ni Kuya Ben. Pumasok si Tita Carmen na may ngiti sa mukha pero nakita ko sa kanyang mga mata na may something off. Mga Carlos at Elena, kailangan na nating gawin ang ritual ngayon. Dahil namatay si Miguel, mas lalong nagkakaproblema ang mga ibang bata, sabi niya. Tita, pwede ba muna naming i-examine ang ibang mga bata bago ninyo gawin ang ritual? Tanong ni Elena. Hindi na kailangan. Alam na namin ang gagawin, sagot niya na may firmness sa boses. Pero tita, kahapon lang, nag-improve si Miguel nung ginamot namin siya. Baka may other options pa tayo, sabi ko. Carlos, hindi ninyo maintindihan ang complexity ng situation dito.
Ang ritual na gagawin namin ay ang only solution, sabi ni Tita Carmen, na parang nag-i-insist. Napansin ko na may iba na siyang energy ngayon. Hindi na siya ang warm na Tita Carmen na nakilala namin. Sige tita, ano ba ang exact na gagawin namin sa ritual? Tanong ko na sinusubukang makakuha ng more information. Mamaya sa gabi, dadalhin ko kayo sa ritual site. Mag-prepare lang kayo, sagot niya at umalis agad. Pagkaalis niya, nagplan kami ng mga susunod naming hakbang. Kailangan namin malaman kung ano talaga ang ginagawa nila sa ritual na iyon, sabi ko. At kailangan din namin protektahan ang mga natitirang bata, dagdag ni Elena. Ako at si Rosa ay magbabantay sa hospital. Kayo naman ay sumama sa ritual para makita ninyo kung ano talaga ang plano nila, sabi ni Kuya. Pero delikado iyon. Baka gawin din nila sa amin ang ginawa nila kay Miguel, sabi ni Elena. Kaya nga kailangan ninyong mag-prepare. May mga protection spells ba kayong alam? Tanong ni Ate Rosa. Naalala ko ang amulets na binigay sa amin. Pero kung sina Tito Rodrigo at Tita Carmen ang mga may problema, posible bang controlled din nila ang mga amulets na iyon? Elena, yung mga amulets na binigay sa atin, check mo kung may kakaiba, sabi ko. Kinuha ni Elena ang kanyang amulet at tiningnan ng mabuti. Carlos, may nakita ako. May maliit na crystal dito na katulad ng mga nakita namin sa cave. Shit, ibig sabihin, pwede nilang matrack tayo gamit ang mga amulets na ito, sabi ko. Tinanggal namin ang mga amulets at siniguro na malayong malayo sa amin. Pero nag-worry ako, kung wala ang protection ng amulets, vulnerable kami sa mga engkanto at aswang dito. Kuya Ben, may ibang protection ba kayong pwedeng ibigay sa amin? Tanong ko. May mga traditional na protective herbs kami. Hindi kasing powerful ng mga amulets, pero effective din, sagot niya. Binigyan niya kami ng mga dried herbs na isisiksik namin sa mga bulsa at ng isang oil na ipapahid namin sa mga wrists at forehead. Habang nag-prepare kami, napag-isip ako kung gaano karaming bata pa ang magiging victims kung hindi namin masosolusyonan ang problemang ito. Elena, ano sa tingin mo ang real motive nila? Tanong ko. Based sa narinig natin, gusto nila ng eternal life. Ang essence ng mga batang aswang ay siguro ay ginagamit nila para sa immortality ritual, sagot niya. Pero bakit specifically mga batang aswang? Bakit hindi adult aswangs o kaya mga engkanto? Tanong ko. Siguro dahil mas pure ang energy ng mga bata at ang mga aswang ay may natural na supernatural energy na hindi meron ang mga normal na tao, paliwanag niya. Naiintindihan ko na ang logic nila, pero nakakadiri pa rin na ginagamit nila ang mga innocent na bata. Nang gabi, bumalik si Tita Carmen para sunduin kami. Kasama niya si Tito Rodrigo at 2 ibang tao na hindi namin nakilala. Ready na ba kayo? Tanong ni Tito Rodrigo. Oo po, sagot ko. Pero nakahanda na kami sa kung anumang mangyayari. Dinala nila kami sa isang lugar na hindi pa namin napuntahan. Isang clearing sa itaas ng bundok na may malaking stone altar sa gitna. Paligid sa altar ay may mga torches na may apoy na kulay. Ano po ang gagawin namin dito? Tanong ni Elena. Magme-meditate lang kayo habang ginagawa namin ang ritual, sagot ni Tita Carmen. Pero nakita ko na may mga knife sa altar at may mga bottles na may red liquid na mukhang dugo. Tita, anong mga iyon? Tanong ko habang itinuturo ang mga knife. Mga tools para sa ritual, sagot ni Tito Rodrigo na hindi nakakakita. Napansin ko na ang 2 kasama nila ay may mga tattoos sa kanilang mga braso na katulad ng mga nakita namin sa cave painting. Hindi ito mga normal na manggagamot. Carlos, Elena, umupo kayo sa mga stone na yon at mag-close ng mata, utos ni Tita Carmen. Umupo kami sa mga stone pero hindi namin in-close ang mata. Nakita namin na nagsimula na silang mag-chant ng mga words na hindi namin naintindihan. Biglang nag-start ang mga crystal formation sa paligid na mag-glow at ang hangin ay naging mahangin. Pero hindi ito natural na hangin. May energy itong nanggagaling sa mga crystals. Elena, may nangyayari, whisper ko sa kanya. Nakita namin na kumuha si Tito Rodrigo ng isang knife at lumapit sa amin. Para sa ritual, kailangan namin ng konting dugo mula sa inyo, sabi niya. Konti lang? Tanong ni Elena. Oo, hindi ito masakit, sagot ni Tita Carmen. Pero napansin ko na ang knife ay may mga markings na katulad ng mga nakita namin sa cave. At ang dugo sa mga bottle ay sobrang dami na para sa konting dugo lang. Tita, ang dami ng dugo sa mga bottles na iyan. Sigurado ba kayong konti lang ang kukunin ninyo? Tanong ko. Nagtinginan si Tito Rodrigo at Tita Carmen. Para bang hindi nila in-expect na magiging observant kami. Carlos, Elena, hindi ninyo kailangan mag-worry. Mga eksperto kami dito, sabi ni Tito Rodrigo na lumalabas na ang kanyang true personality.
Pero nakita ko na may lumalabas na sa forest. Ang mga aswang na adult, hindi sila mukhang friendly. Ang kanilang mga mata ay nagre-red at ang kanilang mga pangil ay nakikita na. Tito, ano ginagawa ng mga aswang na iyon dito? Tanong ni Elena. Mga guard lang sila para sa ritual, sagot ni Tita Carmen. Pero obvious na hindi totoo iyon. Ang mga aswang ay nakatingin sa amin na parang mga predator na nakakita ng prey. Biglang tumunog ang mga whistle sa malayo. Signal na iyon mula kay Kuya Ben na may emergency sa hospital. Ano iyon? Tanong ni, hindi ko alam, sagot ko. Pero alam kong may nangyayari sa mga natitirang bata. Magpatuloy tayo sa ritual, sabi ni Tita Carmen na parang hindi siya nag-worry sa tunog ng whistle. Lumapit sa akin si Tito Rodrigo na may knife. Pero sa halip na konting cut lang sa kamay ko, nakita ko na target niya ay ang aking leeg. Hoy, ano ginagawa mo? Sigaw ko habang umatras. Carlos, kailangan namin ng malaking halaga ng dugo para sa ritual. Hindi lang konti, sabi ni Tito Rodrigo na hindi na nag-iisa ng pagkunwere. Elena, tumakbo, sigaw ko. Tumayo kami agad at subukang tumakbo. Pero nakulong kami ng mga aswang na nagugawa sa amin. Hindi kayo makakaalis dito hanggang hindi natatapos ang ritual, sabi ni Tita Carmen na nag-transform na ng personality. Nakita ko na ang kanyang mga mata ay naging kulay violet at ang kanyang mga daliri ay naging mas mahaba. Hindi siya normal na, sino kayo talaga? Tanong niya. Kami ay mga immortal being na nababagal na ang aming power. Kailangan namin ng fresh energy mula sa mga powerful na mga gamot. Sagot. At ang mga batang aswang? Tanong ko. Aperitif lang. Ang main course ay kayo. Sagot ni Tita Carmen na may evil smile. Naintindihan ko na bakit sila naging leaders dito. Ginawa nilang feeding ground ang buong community. Pero may mga tao ditong nagtitiwala sa inyo, sabi ni Elena. Dahil ginawa namin silang dependent sa amin. Walang ibang choice ang mga tao dito kundi sundin kami, sagot ni Tito Rodrigo. Nakita ko na may opportunity kami. Ang mga protective herbs na binigay sa amin ni Kuya Ben ay nagsisimulang mag-effect. Ang mga aswang na nakabantay sa amin ay medyo nawawala sa focus. Elena, kapag sinabi ko ang ngayon, tumakbo tayo sa kaliwa, whisper ko sa kanya. Hinintay ko ang tamang timing. Nang makita kong medyo naging distracted ang mga aswang dahil sa whistle na tumutunog pa rin. Ngayon, sigaw ko. Tumakbo kami sa kaliwa at nakatakas sa encircle mga aswang. Pero hindi pa tapos ang panganib. Hinahabol pa rin kami ni Tito Rodrigo na nag-transform na sa kanilang true form. Hindi na sila mukhang tao. Ang kanilang mga kamay ay naging claws. Ang kanilang mga mata ay naging fire. At ang kanilang mga katawan ay naging mas matangkad at mas nakakatakot. Carlos! Elena! Hindi kayo makakaalis dito! Sigaw ni Tita Carmen na may boses na parang demon. Tumakbo kami pababa ng bundok, pero napansin ko na ang mga puno ay naging sagabal. Para bang controlled din nila ang buong environment. Elena, ang mga amulets na binigay sa amin, baka may ibang power din iyon na hindi nila sinabi, sabi ko habang tumatakbo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Baka may way para ma-activate natin ang protective power ng mga amulets na yon, pero hindi natin alam kung paano. Paliwanag. Nakita ko na may liwanag na nanggagaling sa aming mga bulsa. Ang mga herbs na binigay sa amin ni Kuya Ben ay nagli-lights. Elena, tingnan mo. Tawag ko sa kanya. Ang mga herbs ay nag-create ng protective barrier sa paligid namin. Ang mga aswang na sumusubukang lumapit sa amin ay hindi makakapit. Salamat Kuya Ben, sabi ni Elena. Pero hindi pa rin kami safe. Nakita namin na maraming ibang mga aswang ang lumalabas sa at lahat sila ay controlled ni Tito Rodrigo at Tita Carmen. Kailangan naming makabalik sa village at ipahiwatig kay Kuya Ben at kay Ate Rosa kung ano ang tunay. Nakarating kami sa village na pawisan at nanginginig pa rin sa takot. Nakita namin si Kuya Ben at si Ate Rosa na nakatayo sa harap ng hospital na may worried na mukha. Carlos, Elena, salamat at nakabalik kayo, sigaw ni Kuya Ben. May emergency dito sa hospital. Ano ang nangyari? Tanong ni Elena habang hinahingal pa. Namatay na si Ana at si Jose sa loob ng 1 oras, sagot ni Ate Rosa na may luha sa mata. Pero hindi dahil sa sakit. Parang may pumatay sa kanila. Paano ninyo nalaman? Tanong ko. May nakita kaming injection marks sa kanilang mga leeg at ang kanilang dugo ay kulay purple na. Paliwanag ni Kuya Ben. Purple blood? Nagulat si Elena. Hindi iyon normal. At hindi lang iyon, dagdag ni Ate Rosa. Nakita namin si Tita Carmen na naglalakad palabas ng hospital bago namin nakitang patay na ang mga bata. Kinuwento namin sa kanila ang nangyari sa ritual site. Kung paano kami tinangkang gamitin ni Tito Rodrigo at Tita Carmen
At kung paano namin nalaman na hindi sila mga normal na tao. Putang ina, sabi ni Kuya Ben. Kaya pala, ginagamit nila ang buong community bilang feed. Kuya, ilang taon na ba silang leaders dito? Tanong ko. Mga 20 years na. Pero ngayon lang namin na-realize na maraming mga kakaibang nangyayari simula nang dumating sila. Sagot ni Ate Rosa. Anong mga kakaiba? Tanong ni Elena. Una, ang mga death rates ng mga bata dito ay mas mataas kaysa sa ibang communities. Pero sinasabi nila na dahil sa climate at sa environment, kwento ni Kuya Ben. Pangalawa, ang mga traditional na healing methods na ginagamit dito ay naging dependent sa kanilang mga special ritual. Hindi na effective ang mga basic treatments namin kung hindi kasama sila. Dagdag ni Ate Rosa. At pangatlo, ang mga ibang manggagamot na dating nandito ay umalis na o kaya ay nawawala. Sabi ni Kuya Ben na may worried na tone. Nawawala? Tanong ko. Oo, may 3 manggagamot na nag-question sa mga methods ni na Tito Rodrigo at Tita Carmen. Tapos biglang nawala na lang sila. Sabi nila, umuwi na raw sa kanilang mga probinsya, paliwanag ni Ate Rosa. Pero hindi kayo nakatanggap ng mga messages mula sa kanila after nilang umalis? Tanong ni Elena. Wala. At ang mga pamilya nila ay hindi rin nakatanggap ng kahit anong balita. Sagot ni Kuya Ben. Nagiging mas clear sa akin na hindi lang ang mga bata ang victims dito. Maraming tao na ang naging victims ng mga parasiting ito. Kuya, ate, kailangan nating gumawa ng plan para protektahan ang mga natitirang bata at para ma-expose sina Tito Rodrigo, Tita Carmen, sabi ko. Pero paano natin gagawin yon? Sila ang mga leaders dito at controlled nila ang mga aswang sa community, sabi ni Ate Rosa. At hindi lang iyon, dagdag ni Kuya Ben. Kapag hindi nila nakuha kayo sa ritual kanina, magiging suspicious na sila. Baka mas maging aggressive sila. Biglang narinig namin ang mga tunog ng mga footsteps na papalapit. Nagtago kami sa loob ng hospital at nakita namin si Tito Rodrigo at si Tita Carmen na may kasama nilang mga aswang. Nasaan sina Carlos at Elena? Tanong ni Tito Rodrigo kay mga residents na nakikita niya. Hindi po namin alam, Tito. Sagot ng isa. Nakatakas sila sa ritual kanina. Kailangan namin silang mahanap, sabi ni Tita Carmen na may dangerous na tone sa boses niya. Nakinig kami sa kanilang usapan mula sa loob ng hospital. Carmen, baka nakasabi na nila sa ibang tao kung ano ang nakita nila, sabi ni Tito Rodrigo. Kaya nga kailangan nating bilisan ang final phase ng plan natin, sagot ni Tita Carmen. Final phase? Tanong ni Tito Rodrigo. Kailangan na nating kunin ang lahat ng energy sa buong community. Hindi lang ang mga bata, lahat ng tao dito, sabi ni Tita Carmen. Pero Carmen, ang plan natin ay gradual extraction para hindi suspicious, sabi ni Tito Rodrigo. Hindi na kaya, Rodrigo. May mga tao na dito na nagiging suspicious na. Si Ben at si Rosa ay nakakakita na ng mga inconsistencies, sagot ni Tito. Napansin ko na nagkatinginan si Kuya Ben at si Ate Rosa. Alam na pala nila na may problema. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Tito. Gagawin natin ang mass ritual, ma'am. Lahat ng tao sa community ay i-gather natin sa main plaza at kukunin natin ang lahat ng energy nila sa isang gabi, paliwanag ni Tita Carmen. Pero ang mga engkanto, hindi ba sila magre-react? Tanong ni Tito Rodrigo. Controlled na natin sila gamit ang mga crystals sa cave. Hindi na sila makakagalaw, sagot ni Tita Carmen. Napansin ko na mas malala pa pala ang situation kaysa sa inakala namin. Hindi lang ang mga bata ang target. Ang buong community ay nasa panganib. Elena, kailangan nating gumawa ng paraan para ma-warn ang lahat ng tao dito, whisper ko sa kanya. Pero paano? Kapag nakita nilang nagwa-warn tayo ng mga tao, ikaw ako ang unang papatayin nila, sagot. Kuya Ben, may communication system ba kayo dito na hindi controlled ni na Tito Rodrigo at Tita Carmen? Tanong ko. May mga traditional drums kami na ginagamit para sa emergency communication. Pero nasa kabila ng bundok ang mga iyon, sagot ni Kuya Ben. Gaano kalayo? Tanong ni Elena. Mga 1 oras na lakad. Pero delikado kasi, maraming mga aswang sa area na yun ngayon, sabi ni Ate Rosa. Biglang naisip ko ang mga protective herbs na binigay sa amin ni Kuya Ben. Effective pala sila laban sa mga aswang. Kuya, may more pa ba kayong mga protective herbs na tulad ng binigay ninyo sa amin? Tanong ko. May stock kami na hindi alam ni na Tito Rodrigo at Tita Carmen. Tinatago namin yon sa secret storage, sagot ni Kuya Ben. Pwede ba ninyong i-distribute sa mga tao dito na hindi nila malalaman? Tanong ni Elena. Posible, pero kailangan namin ng reason para mag-gather ang mga tao na hindi suspicious, sabi ni Ate Rosa. Naisip ko ang isang plan. Paano kung mag-announce kayo na may emergency medical check-up para sa lahat ng residents dahil sa nangyaring deaths ng mga bata? Magandang idea,
sabi ni Kuya Ben. At habang nag-check up, ibibigay namin ang protective herbs sa kanila. Pero kailangan ninyo ring i-explain sa kanila kung ano ang tunay na nangyayari para ready sila sa danger. Dagdag ni Elena. Nag-start kami sa plan. Si Kuya Ben ay nag-announce sa mga residents na may emergency health check sa main plaza. Sinabi niya na kailangan ma-examine ang lahat para ma-prevent ang pagkalat ng sakit na pumatay sa mga bata. Habang nag-gather ang mga tao, binigyan namin sila ng protective herbs at ni-explain namin sa kanila ang tunay na identity ni na Tito Rodrigo at Tita Carmen. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Mang Pedro. 20 years na namin silang kasama dito. Pero kapag mag-iisip kayo ng mabuti, maraming mga kakaibang nangyayari simula nang dumating sila, di ba? Sabi ni Ate Rosa. Nakita ko na unti-unting nagsisinking in sa mga tao ang may mga nag-start na magkwento ng mga personal experiences nila na related sa mga questionable activity ni na Tito Rodrigo at Tita Carmen. Nung nawala ang kapatid ko, sabi ni Tita Carmen ay umuwi na raw sa Manila. Pero hindi pa kami nakatanggap ng kahit anong message. Kwento ni Aling Maria. At nung namatay ang asawa ko, ginamit ni Tito Rodrigo ang funeral para sa isang ritual na hindi ko naintindihan. Dagdag ni Mang Jose. Nakita ko na galit na ang mga tao, pero kailangan pa ring maging careful kasi hindi namin alam kung nasaan sina Tito Rodrigo at Tita Carmen. Mga kababayan, sabi ni Kuya Ben, kailangan nating mag-organize para protektahan ang aming mga sarili at ang mga natitirang bata. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Aling Rosa. Una, lahat ng may mga bata ay magstay sa mga bahay na may maraming adults. Pangalawa, lahat ay magsuot ng protective herbs sa lahat ng oras. Pangatlo, kapag nakita ninyo sina Tito Rodrigo at Tita Carmen, huwag kayong magstay na mag-isa, paliwanag ni Ate Rosa. Biglang nakarinig kami ng malakas na tunog na parang kulog, pero walang ulan. Nakita namin na may red lights na lumalabas sa direction ng cave. Ano yon? Tanong ni Elena. Nagsisimula na sila sa final phase ng plan nila. Sagot ko. Nakita namin na may mga aswang na lumalabas sa forest at papunta sa direction ng village. Pero ang mga aswang na ito ay hindi tulad ng mga normal na aswang dito. Ang mga ito ay mas malaki, mas nakakatakot at may red eyes na naglilight. Controlled aswangs, sabi ni Kuya Ben. Ginawa na nilang puppet ang mga natural aswang dito. Mga tao, kailangan nating mag-evacuate sa secure area ngayon na, sigaw ko. Pero ang problema ay wala kaming secure area na alam namin na hindi maa-access ni na Tito Rodrigo at Tita Carmen. May cave ba dito na hindi alam ni na Tito Rodrigo at Tita Carmen? Tanong ni Elena. May isa, sabi ni Mang Pedro. Ang old cave kung saan nag-start ang community na ito bago dumating sila. Pero matagal na kaming hindi nakapupunta doon. Saan po iyon? Tanong ko. Sa kabila ng bundok, malapit sa waterfall, sagot niya. Nag-decide kami na mag-evacuate sa old cave. Pero kailangan namin mag-split into groups para hindi kami lahat matarget ng mga controlled aswangs. Ako at si Elena ay magstay dito para i-distract sila. Sabi ko, kayo ay mag-evacuate sa old cave. Hindi, sabi ni Kuya Ben. Mas dangerous para sa inyo na magstay dito. Kayo ang primary targets nila. Pero kailangan may magstay dito para ma-delay ang mga controlled aswangs, sabi ni Elena. Ako at si Rosa ang magstay, sabi ni Kuya Ben. Kayo ay samahan ninyo ang mga bata sa evacuation. Napag-decide namin na mag-split. Si Kuya Ben at si Ate Rosa ay magstay sa village para i-distract ang mga controlled aswangs, habang kami ni Elena ay mag-lead ng evacuation sa old cave. Pero bago kami umalis, may nangyaring hindi namin in-expect. Nagsalita ang isa sa mga aswang na controlled, pero ang boses ay galing kay Tita Carmen. Carlos, Elena, alam namin na nandyan kayo. Lumabas kayo ngayon at hahayaan namin ang mga tao dito na mabuhay. Hindi kami magtitiwala sa inyo. Sigaw ko pa. Masisiguro ko na walang magiging survivor sa community na ito. Sagot niya gamit ang boses ng controlled aswang. Napansin ko na totoo ang sinabi niya. Ang mga controlled aswangs ay mas marami pa sa mga tao sa community at may power pa sina Tito Rodrigo at Tita Carmen na mag-control ng environment. Elena, ano sa tingin mo? Tanong ko sa kanya. Kailangan nating mag-gamble pero hindi sa way na gusto nila, sagot niya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Magpupretend tayo na susurrender pero may hidden plan tayo. Ang protective herbs ay hindi lang para protection, may offensive capability din sila, paliwanag niya. Offensive capability? Tanong ko. Nakita mo ba kanina sa ritual site? Nung nag-activate ang protective herbs, nawala sa focus ang mga aswang. Ibig sabihin,
May paralyzing effect sila sa controlled creatures, sabi niya. Naintindihan ko ang plan niya. Kung makonsentrate namin ang protective herbs sa isang area, pwede naming maparalyze ang mga controlled aswangs at ma-break ang connection nila kay Tito Rodrigo at Tita Carmen. Pero kailangan namin ng maraming herbs para sa plan na yon, sabi ko. May stock pa ako sa secret storage, sabi ni Kuya Ben na nakarinig sa aming usapan. Sige, pero kailangan nating mag-act fast. Hindi matagal bago ma-realize nila na may plan tayo, sabi ni Ellie. Nag-prepare kami sa final confrontation, pero hindi ko pa rin alam kung mananalo kami o hindi sa mga parasiting ito. Bahagi 5. Ang labanan sa templo, kinuha namin lahat ng protective herbs mula sa secret storage ni Kuya Ben. Sa total, may 3 sako kaming nakuha, sapat na para gumawa ng malaking concentration ng protective energy. Paano natin ito gagamitin? Tanong ni Ate Rosa. Kailangan natin mag-create ng circle around sa ritual site nila. Kapag na-activate ang herbs simultaneously, madidisrupt natin ang power source nila, paliwanag ni Elena. Pero kailangan din natin pumunta doon sa cave kung saan nila kinukuha ang power, sabi ko. Kailangan natin i-destroy ang main crystal formation. Nag-divide kami into 2 teams, si Kuya Ben, si Ate Rosa, at ang ibang mga adults ay mag-create ng herb circle around sa ritual site. Kami ni Elena ay pupunta sa cave para i-destroy ang crystal. Mga Carlos at Elena, sabi ni Kuya Ben, kung hindi ninyo kaya, umalis na kayo agad. Huwag ninyong i-risk ang buhay ninyo para sa amin. Hindi kami aalis na hindi natatapos ito, sagot ni Elena. Nag-start ang operation namin. Habang nagsiset up sina Kuya Ben ng herb circle, kami ni Elena ay nag-sneak papunta sa cave. Nakita namin na mas maraming controlled aswangs na ngayon sa area, pero nakita namin din na ang protective herbs ay nag-create ng invisible barrier na hindi nila ma-detect. Nakarating kami sa cave at nakita namin na ang crystal formations ay mas nagli-lights pa ngayon. Ang energy na lumalabas ay napakalakas na halos hindi na namin kaya. Elena, tingnan mo yon, tawag ko sa kanya. Sa gitna ng crystal chamber ay may 3 vessels na puno ng red liquid, ang dugo ng mga batang aswang na namatay. At sa may altar ay nakita namin ang 3 amulets na katulad ng binigay sa amin. Kaya pala walang effect ang aming protective herbs sa kanila kanina, sabi ni El. May counter-amulets sila. Kinuha ko ang isa sa mga amulets at sinuot ko ito. Agad kong naramdaman ang increase ng power ko. Pero nakita ko din na may side effect. Ang aking mga kamay ay nagsimulang mag-change ng kulay. Carlos, may nangyayari sa iyo, sabi ni Ellen. Nakaka-feel ako ng power, pero nakaka-corrupt din ito ng katawan. Sagot, kailangan natin i-use ito ng mabilis para ma-destroy ang crystal. Lumapit ako sa pinakamalaking crystal at hinawakan ito gamit ang amulet. Agad kong na-feel ang connection sa lahat ng controlled aswang sa buong valley. Nakita ko sa vision ko na sina Tito Rodrigo at Tita Carmen ay nasa main ritual site at nagpi-perform ng final ritual. Nakita ko din na mga residents ng community ay na-put under spell na at naglalakad papunta sa ritual site. Elena, kailangan natin bilisan. Na-hypnotize na nila ang mga tao. Sigaw ko. Ginamit ko ang power ng amulet para ma-overload ang crystal formations. Pero ang process ay sobrang painful. Para bang ninonosuck out ang aking life force. Biglang pumasok sa cave sina Tito Rodrigo at Tita Carmen na sa true form na nila. Hindi na sila mukhang tao, kundi mga dark entities na may multiple arms at wings. Carlos, Elena, ano ang ginagawa ninyo dito? Sigaw ni Tita Carmen na may boses na parang thunderstorm. Ginagawa namin ang tama, sagot ni Elena na nagsuot din ng isa sa mga amulets. Mga stupid na tao, hindi ninyo alam na kailangan ng valley na ito ng aming power para mag-survive, sigaw ni Tito Rodrigo. Survival na nagre-require ng pagpatay sa mga innocent na bata? Sigaw ko pabalik. Ang mga bata na iyon ay may purpose. Ang kanilang essence ay ginagamit namin para protektahan ang buong community mula sa mga external threats. Paliwanag ni Tita Carmen. Anong external threats? Tanong ni Elena. May mga government agencies na nag-tries na ma-discover ang place na ito. May mga corporations na gusto kunin ang mga natural resources dito. Ang power namin ay ang protection ng valley, sabi ni Tito Rodrigo. Naintindihan ko na may point sila pero hindi justifiable ang ginagawa nila. May ibang paraan para ma-protect ang place na ito na hindi nag-require ng pagpatay sa mga tao, sabi ko. Wala. Ang mga mortals ay hindi maintindihan ang complexity ng spiritual protection, sigaw ni Tita Carmen. Pero habang nag-a-argue kami, nakita ko na ang herbs na in-set up ni na Kuya Ben ay nagsimula ng mag-activate. Ang protective barrier ay unti-unting nag-e-expand papunta sa cave. Elena,
Hawakan mo ang third amulet at i-channel mo ang energy mo sa crystals, sabi ko. Ginawa ni Elena ang sinabi. Nung hawak na namin ang tatlong amulet, nakita namin na naging visible sa amin ang lahat ng spiritual connections sa buong valley. Nakita namin na hindi lang sina Tito Rodrigo at Tita Carmen ang may mas malaking dark entity na nagko-control sa kanila. Isang ancient demon na trapped sa crystal formations. Kaya pala, sabi ni Elena, hindi sila ang primary evil dito. Ginagamit din sila ng demon na ito. Nakita namin na ang demon ay nag-feed sa energy ng buong valley para makagain ng power para ma-escape sa prison niya. Rodrigo, Carmen, hindi ninyo ba nakikita na ginagamit lang kayo ng demon na ito? Sigaw ko. Nagtinginan sina Tito Rodrigo at Tita Carmen. Para bang, for the first time, ay na-realize nila ang totoo. Hindi! Kami ang nagde-decide dito, sabi ni Tito Rodrigo. Pero nakita ko sa kanyang mga mata na may doubt na. Tingnan ninyo ang inyong mga kamay, sabi ni Elena. Nakita nila na ang kanilang mga kamay ay naging dark purple na, same color ng corrupted berries. Ibig sabihin, corrupted na rin sila ng demon. Carmen, totoo ba? Tanong ni Tito Rodrigo. Rodrigo, kailangan natin i-check ang sarili natin. Sagot ni Tita Carmen na naging takot na. Habang confused sila, ginamit namin ang opportunity para ma-destroy ang main crystal. Pero sa halip na physical destruction, ginawa namin ay spiritual purification gamit ang combined power ng tatlong amulets. Ang process ay napakahirap. Ang demon ay nag-resist at sinubukang ma-possess kami. Pero ang protective herbs na nakacirculate sa area ay nag-provide ng counter-protection. Elena, kailangan natin i-redirect ang power ng demon pabalik sa spiritual realm. Sabi, paano? Tanong niya. Ang amulets na ito ay hindi pang control lang. Portal din sila. Pwede nating i-use para mabanish ang demon. Paliwanag. Ginawa namin ang redirecting process. Ang demon ay nagsimulang masak pabalik sa spiritual realm. Pero nag-struggle ito at nag-create ng powerful storms sa loob ng cave. Sina Tito Rodrigo at Tita Carmen ay nabawasan ng corruption at naging normal na tao ulit. Nakita nila ang devastation na ginawa nila sa community. Carlos, Elena, pasensya na, sabi ni Tita Carmen na may tears na sa mata. Hindi namin na-realize na controlled na pala kami. Hindi na importante yun ngayon, sabi ni Elena. Kailangan natin i-complete ang banishment ng demon. Ginawa namin ang final push. Ang tatlong amulets ay nag-merge into one powerful artifact at nag-create ng portal na nag-suck sa demon pabalik sa underworld. Pero ang process ay nag-require ng life force mula sa amin. Naramdaman ko na unti-unting nawawala ang energy ko. Carlos, hindi kaya natin ito, sabi ni Elena. Pero biglang nag-arrive sina Kuya Ben at si Ate Rosa na may dalang lahat ng residents ng community. Nakita nila ang nangyayari at nag-decide na mag-contribute ng kanilang energy para sa banishment ritual. Hindi kayo mag-isa sa laban na ito, sabi ni Kuya Ben. Lahat ng mga tao sa community ay nag-join hands at nag-share ng kanilang life force para sa ritual. Ang demon ay final na na-banish at ang mga crystals ay naging normal na stones na lang. Bahagi 6. Bagong simula. Pagkatapos ng banishment ritual, ang buong valley ay nag-transform. Ang mga corrupted plants ay naging healthy ulit. Ang mga controlled aswangs ay naging free na. At ang mga engkantos ay bumalik sa kanilang natural na state. Pero ang pinakamalaking transformation ay sa mga tao. Sa halip na mag-rely sa isang leader lang, nag-organize sila ng council na composed ng mga representatives mula sa lahat ng groups sa valley, mga tao, mga aswang, at mga engkanto. Carlos, Elena, tawag ni Kuya Ben, salamat sa ginawa ninyo. Pero paano na kayo? Paano kayo makakabalik sa inyong mundo? Actually, sabi ko, habang ginagawa namin ang banishment ritual, nakita namin kung paano ma-activate ang portal pabalik sa aming mundo. Pero may condition, dagdag ni Elena. Kailangan naming mag-leave ng something valuable dito para ma-maintain ang balance ng valley. Ano iyon? Tanong ni Ate Rosa. Ang knowledge na natanggap namin dito, sagot ko. Kailangan namin mag-train ng mga bagong manggagamot dito na magtuturo ng collaborative healing methods. Nagstay kami sa valley ng 2 weeks para mag-train ng mga bagong leaders. Naituro namin kay Kuya Ben at kay Ate Rosa ang advanced healing techniques na combination ng traditional methods at ng spiritual energy work. Naituro din namin sa mga aswang kung paano mag-live ng healthy life na hindi nag-require ng harmful activity. Ang mga engkanto naman ay nag-learn kung paano mag-coexist ng peaceful sa mga mortal. Mga Carlos at Elena, sabi ni Tito Rodrigo na naging humble na after ng experience. Pasensya talaga sa ginawa namin. Kung hindi dahil sa inyo, hindi namin na-realize na puppet lang pala kami ng demon. Tito, wala nang need mag-sorry, sabi ni Elena. Ang importante
ay na-learn natin lahat mula sa experience na ito. At ngayon, dagdag ni Tita Carmen, may bagong sistema tayo na mas fair at mas protective sa lahat. Ang new system na na-establish ay based sa collaborative decision-making. Walang single leader, may council na composed ng representatives mula sa lahat ng groups at lahat ng major decisions ay na-vote. Para sa healing, nag-establish sila ng community clinic na operated ng trained mga gamots na natuto ng new methods. Ang mga aswang ay naging part ng healing team dahil may natural na abilities sila na helpful sa spiritual healing. Ang mga engkanto naman ay naging protectors ng valley mula sa external threats, pero sa peaceful way na hindi nag-require ng violence. Mga Carlos at Elena, tawag ni isa sa mga engkanto, gusto naming mag-give sa inyo ng farewell gift. Binigyan nila kami ng 2 necklaces na gawa sa mga natural stones ng valley. Ang mga ito ay magiging connection ninyo sa place na ito. Kapag kailangan ninyo ng guidance, hawakan ninyo lang ang stones at makaka-receive kayo ng wisdom mula dito. At kapag may mga tao sa inyong mundo na kailangan ng special healing na hindi ninyo kaya alone, pwede ninyong i-call ang energy ng valley na ito. Dagdag ni Kuya Ben. Sa last day namin sa valley, nag-organize ang community ng farewell ceremony. Lahat ng mga tao, aswang at engkanto ay nag-participate. Mga kaibigan, sabi ko sa ceremony, salamat sa pagtanggap sa amin dito. Hindi lang kayo ang nag-learn, natuto din kami ng marami. Natuto kami na ang true healing ay hindi lang about sa pag-treat ng symptoms, dagdag ni Elena. Kailangan din nating i-address ang root causes ng mga problema at kailangan ng collaboration ng lahat ng groups para ma-achieve ang true peace. At natuto din kami na ang power ay hindi dapat concentrated sa iisang tao o grupo. Ang true strength ay nanggagaling sa unity at sa shared responsibility. Pagkatapos ng ceremony, dinala kami sa portal site na nasa top ng mountain. Ang portal ay iba na ngayon. Hindi na ito katulad ng mysterious cave na na-enter. Ito ay isang beautiful archway na gawa sa mga flowering vines at crystals na nag-glow ng soft white light. Ready na ba kayo? Tanong ni Ate Rosa. Ready na, sagot namin. Pero bago kami pumasok sa portal, may nangyaring hindi namin in-expect. May lumabas mula sa isang matandang babae na familiar ang Tita Esperanza, sigaw ni Elena. Elena, anak, Carlos, salamat sa Diyos at safe kayo, sabi ng tita ni Elena. Tita, paano kayo nakapunta dito? Tanong ni Elena. Hindi ako talaga nakatira sa probinsya, anak. Ako ay isa sa mga guardians ng valley na ito, paliwanag ni Tita Esperanza. Ang invitation sa festival ay part ng prophecy. Kailangan kong i-guide kayo dito para ma-fulfill ninyo ang destiny ninyo. Destiny? Tanong ko. Oo, may prophecy na isang mag-asawang mangagamot ang magiging bridge between sa mortal world at sa spiritual world. Kayo ang couple na iyon, sabi ni Tita Esperanza. Ibig sabihin, hindi aksidental lang nangyari sa amin? Tanong ni Elena. Hindi. Pero ang choices na ginawa ninyo, ang pagtulong sa community, ang pag-sacrifice ng inyong safety para sa iba, iyon ay galing sa inyong sariling hearts. Sagot ni Tita Esperanza. At dahil doon, dagdag niya, may bagong mission kayo sa mortal world. Kailangan ninyong mag-establish ng network ng mga manggagamot na connected sa spiritual realm. Naintindihan namin na ang adventure namin dito ay hindi ending. Simula lang pala ito ng mas malaking purpose. Pumasok kami sa portal kasama si Tita Esperanza. Ang feeling ay katulad ng pagtawid sa isang mahangin na bridge at pagdilat namin ng mata, nasa familiar na lugar na kami, sa bundok kung saan nag-start ang aming journey. Pero may mga changes. Ang aming bag ay may mga additional na herbs na hindi namin dala dati. May mga books din na written sa ancient language na somehow maintindihan namin. At ang mga necklaces na binigay sa amin ay naging permanent na part ng aming identity. Elena, Carlos, sabi ni Tita Esperanza, ang journey ninyo sa valley ay mag-change sa inyong life. Pero ang real work ay nagsisimula pa lang ngayon. Ano po ang kailangan naming gawin? Tanong ni Elena. Kailangan ninyong mag-build ng healing centers sa inyong area na nag-i-integrate ng traditional healing methods at ng spiritual energy work. At kailangan din ninyong mag-train ng mga susunod na generation ng manggagamots, paliwanag ni Tita Esperanza. Pero paano namin maa-explain sa mga tao ang nangyari sa baka hindi sila maniwala, sabi ko. Hindi kailangan ninyong i-explain ang lahat. Ang importante ay ipakita ninyo ang results. Kapag nakita ng mga tao na effective ang mga new methods ninyo, magtitiwala sila, sagot ni Tita Esperanza. Nag-start kami sa bagong mission namin. Nag-establish kami ng healing center sa aming lugar na nag-offer ng traditional healing methods
na-enhance ng spiritual energy work na natanggap namin sa Valley. Sa simula, skeptical ang mga tao. Pero, habang nakikita nila ang mga successful treatments, mga cases na hindi nagamot ng modern medicine pero na-heal ng collaborative approach namin, unti-unting nag-grow ang trust nila. Nag-train din kami ng mga bagong manggagamots na naging part ng network. Each ng mga na-train namin ay nag-establish din ng sariling healing centers sa iba't ibang lugar. Sa loob ng 3 taon, naging nationwide ang network. May healing centers na sa Luzon, Visayas at Mindanao na lahat connected sa spiritual energy ng Valley. At ang pinakamagandang part, nakaka-receive kami ng regular updates mula sa Valley. Through sa necklaces na binigay sa amin, nakaka-communicate kami kay Kuya Ben, kay Ate Rosa at sa mga ibang friends namin doon. Nalaman namin na ang Valley ay naging thriving community na naging model para sa ibang hidden spiritual communities sa buong mundo. Ang collaborative system na na-establish nila ay na-adapt din ng ibang places. Isang araw, habang nagwa-work kami sa healing center, may dumaang matandang lalaki na may familiar na energy. Mga Carlos at Elena, tawag niya. Lumingon kami at nakita namin na isa siyang engkanto, may same energy tulad ng mga nakilala namin sa Valley. Kamusta po? Tanong ni Elena. May mensahe ako mula kay Kuya Ben at kay Ate Rosa, sabi ng engkanto. Sabi nila, thank you sa continuing mission ninyo. At may invitation din sila. Every year, pwede kayong bumalik sa Valley para sa reunion at para ma-update kayo sa mga bagong development. Talaga? Excited kong tanong. Oo. At hindi lang iyon, may mga ibang couples din na na-call para sa similar missions sa ibang spiritual realms. Kayo ay naging inspiration sa kanila, dagdag ng engkanto. Na-realize namin na ang nangyari sa amin ay part lang ng mas malaking movement. Ang pagkakakonect ng mortal world sa spiritual world para sa better healing at harmony. Sa gabi na yon, habang nakahiga kami sa bed, nag-usap kami tungkol sa journey namin. Elena, masaya ka ba sa nangyari sa atin? Tanong ko. Sobra, Carlos. Hindi ko in-expect na ang simple na festival invitation ay magiging life-changing experience. Sagot niya. At ikaw, may regrets ka ba? Tanong niya. Wala. Feeling ko, ito talaga ang purpose natin. At nakikita ko na maraming tao ang na-help natin through sa network na na-build natin. Sagot ko. At ang pinakamaganda, dagdag ni Elena, hindi pa tapos ang adventure natin. May mga bagong missions pa tayong magiging part. Tama si Elena. Ang adventure namin sa Valley ay hindi ending. Opening lang pala ito sa isang lifetime of service, sa connection between worlds. Ngayon, habang nagsashare ako ng story na ito sa inyo, sana ma-inspire din kayo na maging open sa mga unexpected na opportunities na darating sa inyong buhay. Minsan, ang mga accident ay hindi talaga accident. Sila ay invitations to fulfill your true purpose. Salamat sa pakikinig sa aming story. Sana naging meaningful ito para sa inyo. At sana naging reminder ito na ang true healing sa sarili, sa ibang tao, at sa mundo ay nangangailangan ng collaboration, compassion, at courage. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-like, mag-subscribe at mag-comment para sa mas maraming stories patulad nito.